nagbigay ng space para sa ibang mga bagay. Marami na pong nangyari sa ating mga mangrove area, pero yung pinaka-the best na nangyayari sa ngayon ay nandyan pa rin kayo. Kasi karamihan po, para sa kaalaman po ng ating mga kasama from the DEPAR at saka sa DNR, sa OWA, kung nandito po sila, ang mga area po na ito ay na-establish po noong panahon po ng CDFM ng UP Social Action for Research and Development Foundation, ng UP College of Social Works and Development. Yes. Meron po silang special project. At kasunod po nito, yung planting po doon sa mga area na iba ay dahil po doon sa project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Fisheries Resources Management Project. Nagkatagpo po yung dalawang project na yan, and usually nakakalimutan niyo po si DEPAR. Wala po kalimutan po natin ang DEPAR. Sila po yung nagpapatuloy sa project para sa ganun, ipagpatuloy po yung pagpupundo sa mga project na po na yan. At sa panahon na po na yun, kaaktiban din po ang local government unit para sa ganun po ma-oversee po yung mga lugar kung saan tayo nagtanim. Pagdating po doon sa report ng mga taga-imbu mamaya, sana nadala ko po yung mga picture ng zero mangrove area nila hanggang sa mangrove area nila ngayon. Nahihingi ko po lahat po ng aerial shot ng drone sa DNR para sa ganon na-i-compare natin. Kaya kung meron po kayong mga shots ng mga mangrove doon, mga pictures, nung bago po tayo nag-start ng reforestation project, kami po ay nagagalak po na po ay kami po ay humihingi para sa documentation po natin ng mga lugar na yan. At isa pa po ay masasabi po natin na talagang successful po ng project sa mangrove dahil nakikita po natin sila physically. Hindi po kagaya pag tayo po ay nag-conserve po sa ating coral reef na hindi po natin sila minuto araw-araw na nakikita. Hindi po sila masyadong visible. Kaya makikita natin na mas sustainable pa rin palagi yung mga initiatives natin when it comes to mangrove. At dahil lagi ko nasasabi, patapos or tapos na po tayo doon sa stage na mag-establish pa tayo ng mangrove area. Ang mangyayari ngayon ay isipin natin kung paano natin napapakinabangan yung mga mangrove area para sa mga miyembro ng asosasyon, sa asosasyon mismo, at sa bayan po ng Anda. Paano nga po ba? So, nakita ko kanina, marami po tayong mga proposal para po sa income generating projects within the mangrove area, which is very good. Yan po na yung aim natin ngayon. At ang pinakamadali po natin gawin dito sa bayan ng Anda, since Anda is an ecotourism area, ay i-link po natin yung coastal resources management projects natin sa Anda to tourism, to local tourism, to generate money, funds. Ang next na isipin natin is how to share the resources from the local government unit and the POs. Kasi syempre kapag naningil tayo, ang mag-resibo si local government unit, siya yung mag-implement. Paano yung sharing? Kaya yun yung parang nakita ko kasi na lacking doon sa report. Wala ko tayong gano'n na ilagay. Pero siguro, sa mga susunod na araw, i-take din po ni Sir DNR para sa gano'n, may ilagay po natin sa mga recommendation natin sa bawat asosasyon po yun. Yes. May mga long-term na income generating projects akong nakita. Like for example, yung paglalagay natin ng ang tag dito, yung boardwalk, na sabi natin, wala pa naman tayong pondo. Yung floating house, wala pa tayong pondo. So, ano yung pwede natin gawin? Na, siguro baka na-slow ko lang po dito sa slide. Ayaw kasi. Hello. Parang na-miss ko po siguro kaya ano ko na doon po sa aspect na po na yun ay maaari po natin tingnan
kung paano po natin ma-market kaagad as na yung ating mangrove area. Before having before meron po tayo ng mga lugar, ay ng mga bagay na wala pa tayo, dapat nag-debenta na tayo. Meron na tayo marketing strategy. Sa palagay niyo po paano tayo mag-debenta? Sa ngayon, introductory advertisement. Sinong sasagot? Saan? Paano? Through social marketing, social media marketing. Meron ako nakitang mga drone shots kanina, pwede nyo hiniin yun, and then somebody like Sir Sam Flowers into vlogging. So, ako sa mga vlogs ni Sir. Maaari po natin gawan yun. Tulungan na lang po natin sila, Sir Dinar, sa inyong IDC department to make every one of them ng isang vlog, bawat area, and post into the social media, give to tourism, para sa ganun ay makita nila, huwag natin titigilan, sige, post lang tayo ng post, huwag natin titigilan, para ma-appreciate na nila beforehand yung ating lugar. Lahat na ng magaganda ilagay natin doon. And then, make something that is accessible right now. Gaya lang kung ano naman si Bobo, ano pwede natin gawin? Di ba maraming kawayan sa territory? Yes po. Okay. So at saka sa lahat ng lugar. Pag lang sa territory lahat. Ito as in lahat. Pwede tayong gumawa ng maliliit na bansa, pinturahan natin ng makulay, lagyan natin ng binta, tapos iparent natin at tayo mismo yung mag-iikot within the mangrove area. Mas practical po yun kaysa magkaroon po tayo ng boardwalk na o kawayan na madaling masira. Tapos kung minsan, pag hindi maganda yung pagkakagawa ni boardwalk, hindi siya magiging maganda na i-blend sa mangrove. Tapos doon sa mga lugar na iba, kasi wala pa tayong floating restaurant wala pa. Doon sa mga lugar within the mangrove area, maaari tayo maglagay doon ng station per station kung saan kayo pwedeng magbenta ng mga products ng handa. Like for example, langit, mga tokens, yung mga keychains, gano'n. Mga gano'n lang, nagawa ng PO, o kay sino, o kay market lang ng PO. Bawat station na pupuntahan ni Bangka, ni Balsa, idadaan niyo siya doon. Kasi marami nang nagbablog ngayon Gawin lang natin kaaya-aya yung ating exposure sa social media. Kasi karamihan naman sa mga lugar na nakikita natin maganda sa social media, pag pinunta natin in person, hindi siya gano'n ka-malicious. Sabi ko, every time, sabi ko, mas maganda pa talaga sa amin. Tama, sir? Kagaya ng meron akong nakilala. Sabi ko, I want to go to Siargao. Sabi niya, why go to Siargao where Anda is much prettier? Sabi ko, gusto niyo makita ang Siargao pinagpipilitan din niya yun. Kaya yun na lang po yung isipin natin lagi that we have so much to offer. So much to offer. Yun po. So yun. Immediate na yun. Income generating project po yun. Gawin lang natin laging malinis yung area natin kasi ang territory poblasyon ay very prone po doon sa pagkakaroon ng debris. Every tagulan na ngayon. So napakahirap po natin siyang i-maintain. Maganda rin po yung nakita natin kanina na meron mga lugar na hindi nga natin pwedeng taniman. Kasi the nature has everything na rason. Lahat ng rason meron. Bakit kaya? Yun na lang. So, ibig sabihin kung hindi siya tumutubo doon, hindi siya pwede. Tama. Dahil meron pwede para doon. So, ibig sabihin, isang imposible lang yung nangyari, may babaeng lalaki doon na nagpapagpating na there is possibility of everything, but then, hindi ka pwede mag-try. At tingnan niyo yung lalaki doon yung mas maliit, mas malaki natin yung babae, mas dominant talaga si babae. Kasi tanggapin niya na po yun. Marami pa po na pwede po natin gawin. And then, pagkatapos po nito ng community
yung mga patalim ng mga barangay, yung dati ng area dyan na hindi naman naisali sa mga CBFMA areas namin, pwede na po natin gawin, idagdag na lang natin para magkaroon po tayo ng Municipal Mangrove Development Plan na lagi po hinahanap ng ating mga kasama sa DNR, sa DFAR, every now and then. Nawala pa po tayo, kaya very grateful po ako sa activity na to para masimulan na po natin yung mga gym. Pwede na po tayong sumali ulit sa MBK. Marami po tayong magkakasama. Kaya nga, multidisciplinary ang mangrove kasi napakarami ng mga agencies na pwede pong sumama. Dahil nga sa nabanggit ko kanina na very visible ang resource na ito. At it's also very easy to manage compared to other resources. Kaya huwag kayong mag-alala. Nandyan lagi ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, the DNR, siya yung pinaka-lead na agency para sa mga areas na ito. Nandyan ang Local Government Unit of ANDA at marami pa pong NGO. So, magpapatulong po tayo sa mga taga-DADFAR, sa DNR, para sa ganun makapaghanap po tayo ng mga non-government organizations na pwede po mag-fund ng mga projects aside from mangrove planting. Kasi, kaya na nasabi ko muna, we will get away from the planting now. Dahil nandyan na siya hindi na natin kailangan magpa-plant. Kasi nandiyan na tutubo yan. Dadami na siya ng dadami, basta hayaan lang po natin sila. Hayaan na natin silang mag-recruit kasi kumpleto naman na yung mga mangrove na dyan, may mga recruiters na dyan. Okay po ba? At saka makukompromiso yung ibang mga marine habitat natin, kagaya ng seagrass, kung meron. Yung bakanting area na yun, hibasan yun. So, ibig sabihin ng galing na is, pagkukunan natin siya ng seashells. Another, i-offer nyo ang seashell gathering within the hibasan area. Magkano yung i-charge nyo per basket? Dapat may guide. Turuan nyo yung ating mga local fishermen na mag-tour guide. Sila yung tagahila doon sa colorful bangka. Kabayaran sila. Meron silang kita. The more we get away from fisheries activities, the more na magiging efficient yung ating coastal resources management. Kasi kung ang tao, kung ang fisherman ay may ibang pagkakakitaan, maliban sa pagdadagat, hindi na po siya pupunta sa laot. So ano mangyayari pag 50% of the fishermen going to the sea will now be employed as tourism guide, mag-lesson ka ng 50% ng effort sa dagat, mag-a-add ka ng 50% sa management and in the other habitat. Yun po yung economics na simple na pwede natin sabihin. Even without the exact numbers, ganun po yung nangyayari doon. Eh sabi ko kung sana, mas mayaman ang mga taga-anda, mas madali mag-conserve ng ating coastal resources. But now, dahil meron na tayong ipinagmamalaki na mga ganyan na pwedeng simulan, gawin na natin para sa ganun, marami tayong matutulungan ng mga kababayan natin. Maraming salamat po at tulong-tulong po natin. Siya po yung ating focal person dito sa po na ito. Siya po yung ating Senior Environmental Management Specialist. Magkakasama po kami ni Art. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Maraming salamat.